zona ni BBM, pangatuyang zona, mga kasama. Tayo ay walang kasawa-sawang magprotesta at magreklamo sa gobyerno na ito at ang nakaraan pa. Unang-una, mga kasama, patuloy ang kagutuman at patuloy ang kahirapan ng ating mamamayan. Sobra na, tama na, hindi na kaya ng mga malalita ang ganitong kalagayan. Kaya BBM, yung bago mong Pilipinas na pinagmamalaki mo, nasaan? 3 taon ka na nagzona. Wala pa rin nangyari. May nangyari ba sa 3 taon? Wala po nangyari, mga kasama. Bakos, puro hirap. Bakit sinasabi ko puro mahirap? Dako, sobra. Sobra na ang taas ng presyo ng pagkain. Kung hindi ba niya tatanong, ako ay namamalengke araw-araw. Ang isang kamatis na maliit, 20 pesos na. Kaya ba natin yan? Hindi natin kaya. At yan, nakakahiya. Nakakahiya, alam niya na naghihirap ang ating uring manggagawa na humingi ng pagtaas ng sahod. Ginawa tayong pulubi, binigyan tayo ng 35 pesos, hindi kasya sa isang kilong bigas. Yan ba ang bagong Pilipinas ipagmamalaki niyan? Hindi po. Kaya bigong-bigo, bigong-bigo, talagang bigong-bigo ang mga mamamayang Pilipino. Higit sa lahat, ang marami nating masang anak pawis. Kaya isang tambak kaming issue na nananawagan na dinala dito sa zona ng mga taong bayan na tunay na magre-report, tunay na magsasalita sa tunay na kalagayan ng ating lipunan. Hindi kagaya ng zona nila, puro bola-bola lang, puro bola-bola lang tuwing zona. Nakakalungkot, alam nyo, hindi ko alam kung ilang zona na ako sumama. Mula ako'y bata pa, mula ako'y 19 years old pa, kasama ako sa zona. Ano ang binigay ng zona ng mga pangulong nagdaan at hanggang ngayon? Wala po. Kaya nakakaiyak, nakakainis, nakakaganit. Puro budol-budol lang ginagawa sa atin. Kaya kasama, aral sa atin, magising na tayong lahat mga mahirap. Mas marami tayo. Huwag natin ibigay ang ating lakas. Huwag natin ibigay ang ating mga sigaw sa mga mayayaman na lagi na lang nananalo sa puder. Pero may ginagawa ba silang kabutihan natin lahat? Wala, dahil unang-una, kanila ang Kongreso, kanila ang Senate, at kanila rin ang Executive. Lahat yan, wala po. Ang kakampi lang nila ang mga kapitalista na may-ari ng mga korporasyon na patuloy nagpapayaman. Kaya itayo natin ang tunay na gobyerno natin, gobyerno ng masa, para maglilingkod at ilalaban ang ating karapatan upang makaroon tayo ng tunay na maayos na lipunan at maayos na buhay ng bawat isa sa atin. Magandang tanghali. Maraming salamat sa inyong lahat. Habang tayo dito, tayo ang pinahihirapan, tayo ang pinagsasamantalahan ng mga nandyan nagsama-sama sa Kongreso. Ang Kongresong ito, ayon sa huling survey, 67% dynasty. Ang Senado, 40% dynasty. Ang Gobernador, 85% dynasty. Wala na ba tayong nakikitang maghahari, mamumuno sa atin, kundi sila paulit-ulit pinahihirapan tayo. Ito po, daigdig ng mga nagsasamantala, daigdig ng pinagsasamantalahan, daigdig ng mga mayroon, may karangyaan, daigdig ng mahihirap, dalawang daigdig. Tapusin na natin ang dalawang daigdig na ito. Kaya
paulit-ulit na sinasabi ng mga nananawagan dito, hindi matatapos ito hanggang ang mga dinastiya 100% mangyayari sunod-sunod na eleksyon. Wala tayong kinabukasan. Kumilos na tayo. Ngayon, hanggat may natitira pa sa atin, sapagkat kukunin na nila lahat. Sa eleksyon, ang alam ko, party list, dati marginalized. Ngayon, ang Supreme Court, pinapasok ang dynasty. Lahat ng mayayaman, sila ang kumakontrol ng party list. Ano ang iniiwan sa atin? Wala po. Kaya magsisinungaling na naman sila. Ang sasabihin nila doon, daigdig ng karangyaan, daigdig ng mabubuting kalagayan. Putang ina ninyo! Tingnan nyo ang kalagayan na mahirap dito. Magsalita naman kayo ng totoo. Kaumanhin sa kababaihan. Doon sa aking nabanggit, sapagkat sobra na, matagal na itong ating kalagayan na tayo ay pinahihirapan. Ang alam ko, marami nang nagbabalak ng pagbabago. Hindi lang ang mahirap, pati middle class. Hindi lang ang nasa bayan, pati ang mga nasa ibang bansang mga Pilipino